Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video ay panibagong loan application na naman yung re-reviewin natin dahil dito ay nagpapautang daw sila ng 20,000 pesos at pwede mong bayaran ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Zero transaction fee at wala din daw other fees. Pwede ding makapag-loan ang 18 years old pataas at isang valid ID lang din ang kailangan. So, medyo bago din sa akin itong loan application na to, kaya samahan nyo akong reviewin to dahil baka nakikita nyo na din sa my ads online. At if ever, ay wag muna kayo mag-i-install at magda-download. So, ako na muna ang mangungutang para sa inyo, para makita nyo din kung legit ba to or hindi. At syempre, para makita nyo kung ano yung mga personal information na isi-share nyo sa kanila. At kung meron ba kayo ng IDs na hinahanap nila. At itong loan app nga na to ay ang Suki Loan. So, disclaimer lang din, itong mga sasabihin ko is base din sa may na-experience ko habang nag-a-apply ako ng loan sa kanila. At syempre, malalaman din natin if ever legit ito, hindi ka makapagbayad or wala ka pang pambayad sa may due date mo, ay haharasin ka ba nila, ite-text ka ba nila ng sobrang dami, at kung ipopost ka ba nila sa may social media. Kaya panoorin nyo muna yung buong video na to bago kayo talaga mag-install para hindi din kayo mapahamak. So kung bago pa lang kayo dito sa may channel ko, ay wag mo na kalimutang mag-subscribe at pinutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga all reviews ko. At wag mo kalimutang sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos kada buwan yan. Kung paano sumali ay lagi ka lang dapat updated sa mga ina-upload ko. At wag mo kalimutang mag-PM sa may Facebook page ko. Meron din ako nilagay na mga links dyan sa may description box sa baba at sa may comment section para sa mga links ng 0% interest sa may unang loan nyo. So kung gusto nyo mag-try, ay mag-click lang kayo dyan ng kahit ano dyan sa may links na inilagay ko. At kung may nahanap na kayo, ay huwag nyo kalimutang basahin yung loan details bago kayo mag-confirm ng loan nyo. So ayun, simulan na natin. At itong Suki Loan nga pala na to ay na-release lang noong February 15, 2023. At kaka-update lang nito ngayong March 12, 2024. At ayan na nga, na-install ko na. Una nang bumungad sa akin ay yung mga permissions na kailangan nating mag-agree. At ayan, up to 20,000 pesos nga daw ang pwedeng ma-loan dito. At wag na nating patagalin, mag-apply na tayo agad. Syempre, hindi mawawala ang phone number saka yung code. At kailangan lang nating i-click itong circle sa baba, katunayan na nabasa natin ang kanilang privacy policy, tapos login na agad. Ayan, hindi naman na bago yung kanilang maximum loan amount, so apply na agad. Ito ay ID ang bumungad sa akin. Unlike sa iba na nasa dulo, so dito is naninigurado sila agad na kung meron kang ID, para kung wala naman is hindi na masayang yung oras mo sa may pagpipill up. Tapos sa bandang dulo is wala ka naman pala nung ID nga na hinahanap nila. So, ito yung mga ID na recommended nila. UMID, GSIS, SSS, PRC, Passport, PhilHealth, Driver's License, Pag-ibig, Voters ID, National ID. So, kung wala ka na agad ng mga nandito is hindi ka po pwedeng mag-apply sa kanila. So, yun, pipicturean mo lang yung harapan ng ID mo tapos ilagay lang yung ID number. At confirm na agad. So, ayan, una nating sasagutan ay personal information. So, yan yung mga isi-share nyo sa kanila na info nyo. First name, middle name, last name, birthday, gender, education level, marital status. Ayan, kung ilan na yung anak mo, current address. Pipiliin mo lang yan kung saan ka nakatira. Monthly income, pipili ka lang dyan kung magkano yung sinasahod mo kada buwan. Occupation, kung ano yung trabaho mo. So, ilalagay ko na lang dyan yung occupation. So, madami yan. I-stop nyo na lang tong video na to para pag nakita nyo is pwede kayo dito mag-apply. So, yon company name, tapos email mo. At dito sa ibaba ay loan purpose. Yung loan purpose is optional lang naman, pwede mong lagyan or pwede rin hindi. Pero syempre, nag-a-apply tayo, baka legit, so mas mataas ang chance natin na ma-aprobahan pag nilagyan natin kahit na yung mga optional. Kaya ayun, kailangan maglagay tayo dito ng loan purpose, tapos confirm na agad. So, kung mapapansin nyo dito sa may itaas ay merong percentage. Nasa 97% na tayo. Agad ibig sabihin, matatapos na tayo. Kakaumpisa pa lang natin, tapos mayayari na agad. Dito ay contact references na yung hinihingi nila. Kailangan nila ng dito 4. Tapos, Facebook username din. So, dito sa may reference is pipili ka lang sa may phone book mo. At automatic na may nakalagay kung sino-sino yung mga ilalagay mo doon. Relative sa may 1 and 2, tapos sa pangatlo ay friend or coworker mo, saka sa may pang-4. Pag nakapili na ay confirm na agad.
So, dito is withdrawal information na. Ang bilis naman. So, dito within 10 minutes lang daw, ipapasok na agad sa may GCash pagka GCash yung pinili. So, may dalawang pamimilian, online transfer or cash pick-up. So, dito sa may online transfer, nagkulang na naman sila ng R. Siguro nagmamadali sila sa paggawa ng loan application na to. Ayan, sa may GCash, ilalagay lang dyan. Pwede rin mag-PayMaya, GrabPay, or bank transfer. At ayun na nga, confirm na. At ako ay naaprubahan dito ng 2,000 pesos at ang loan term ay 130 days. So, ilang months yon? So, 5 months. Tingnan natin kung totoong 5 months nga ba. At dito ay hinati nila sa dalawang schedule. So, kung 5 months yon, 2,525 per month. So, tingnan natin. So, ayun na nga, fake news nga pala to. Ayan, loan term for first day is 7 days lang. Yung unang pagbabayad or yung unang schedule na binigay nila sa atin is within 7 days lang, which is ang babayaran is 2,140 na agad. At yung second schedule is 40 pesos. So, yun, 40 pesos lang yung babayaran. Tapos nakakaloka, yung second schedule is 7 days lang din. Hindi naman pala siya 130 days. So, ito fake news talaga yung mga pinapakita din nilang ads dun sa may online ads, sa may application nila. Kaya tama-tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga ganitong online reviews para hindi kayo mapahamak na ganito kabilis yung pagbabayad. At i-check natin kung magkano yung mare-receive natin. Kasi kung buo naman palang matatanggap, ay okay lang sa akin na 7 days. So, check natin. At eto na nga yung sagot ko kung buo nga ba nating matatanggap. So, ang sagot ay fake news ulit. Ayan, ang matatanggap lang natin sa may 2,000 pesos ay 1,320. At dito, pagka hindi ka nakapagbayad araw-araw ay may tubo ka na 60 pesos. At overdue penalty na 100 pesos. So, dito lumalabas na 180 pesos ang tubo sa may 2,000 pesos. So, dito medyo maliit yung interest kaso lang sobrang laki ng matatanggal. Dahil sa 2,000, 1,300 lang ang mare-receive mo sa GCash. So, ito yung mga matatanggal. Service fee, 400. Management fee, 200. Saka transfer fee. So, meron pang transfer fee which is 80 pesos. So, yun yung lahat na matatanggal dun sa may 2,000 pesos mo. Kaya kung 2,000 yung kailangan mo, hindi mo to mare-receive ng 2,000 talaga. So, isa pang napansin nyo din ba? So, dito hindi naghanap ng selfie, hawak yung ID. So, dito medyo nakakatakot dahil baka pwedeng gamitin nila yung ID na pinresent natin. Tapos, ma-loan sa may iba na hindi nangangailangan ng liveness detection. Isa pa, hindi to naghanap ng liveness detection. Kaya hindi rin nila matatrack kung talagang yung tao ba na yun yung nag-loan or ginamit lang din yung ID. So, ayun, ingat-ingat kayo sa mga ganitong klaseng loan application. So, check natin kung ano ba yung ratings nila, kung totoo ba or legit ba na mataas. So, ito ay may 4.5 na ratings pero nagpunta ako sa may critical. Pagka mag-check kayo na ratings is critical, doon kayo magpunta. So, ayan, nakalagay dito, always paid my loan in advance. Then, on my last renewal, it was rejected. So, ayun, sa una tinanggap niya kahit na malaki yung mababawas. Siguro sobrang kailangan. At yung pangalawa nga is, ayun, na-reject na siya. At dito naman sa nagsabi, giving 1 star. So, kung pwede daw 0 star ang ibibigay niya kasi nag-apply siya for very first time online. Tapos, ayun, naaprubahan. Tapos, sinabi na na-send na daw sa may GCash niya pero wala naman daw siyang nare-receive. So, ayun lang, yung nakakatakot kasi mamaya sabihin na na-send na daw pero wala naman pala. So, magbabayad kayo nang hindi nyo naman natanggap. Kung ako sa inyo is huwag nyong bayaran, isend nyo yung transaction details nyo dun sa may GCash. Katunayan na hindi nyo na-receive. At isa pang sabi, bad customer service. He or she can at least be nice in following up about the due payment. So, I want to give this 0 star. So, ayun. Hindi daw maganda yung ugali ng mga nasa may customer service. At ayan, tawag ng tawag, text ng text. Kahit na hindi mo daw nilagay sa may contact references mo. So dito, nagtry ako mag-search online. Wala naman akong nabasa na nag-post sila or ginawan yung tao na hindi nakapagbayad sa kanila ng Facebook page. Pero, sobrang daming calls and texts na mare-receive at harassment din. So pagka nakita nyo yung loan application na to ay hindi ko to maire-recommend sa inyo, pwedeng isnabi nyo na lang or i-report nyo din para wala na ding mabiktima.
na mga sobrang nangangailangan ng pera tapos dito pa sila mag-a-apply. So, yun lang for today's video. Kung na-experience nyo na din to is mag-comment din kayo dyan sa may comment section para maging aware na din yung mga ibang magtatry pa lang nito para hindi na nila masubukan. At kung meron pa kayong gustong loan application na ipapa-review ay i-comment nyo lang din yan or i-PM nyo ako at i-review ko yan para sa inyo. So, yun lang. Thank you for watching.